Sa kabila ng pagdami ng kongresista at pagtaas ng pondo ng Kamara, tila hindi sapat ang serbisyong naibabalik sa bayan. Kung susuriin ang dami ng naipasang batas mula sa termino ni dating Pangulong Corazon Aquino hanggang kay dating Pangulong Gloria Macapagal Arroyo, kapansin-pansin ang pagbaba ng bilang nito. Sa palagay ko nga nakakahilo na yung napakaraming law. Palagay ko importante din para sa Congress na magkaroon sila ng monitoring system. Pagkatapos na pinasa nila ang isang batas, anong nangyari sa mga batas na ito? Na-implement ba? Napupundohan ba? May pera ba? So they should not stop with just passing a law. Kung trabaho ng Kongreso sa ilalim ng administrasyon ni Pangulong Noynoy Aquino ang titingnan, tila usad pagong ang kilos ng kanilang direksyon. Sa mahigit 6,000 panukala na naihain sa unang taon ng administrasyong Aquino, 25% ang umusad. Pero sa huli, 8 batas lang ang napagtibay ng Kongreso sa loob ng isang taon. So, maski na kunting batas ang mapapasa nila, marami pa rin silang magagawa. Kasi yung monitoring lang, malaking trabaho. Marami silang magagawa, maski hindi sila magpapasa ng batas. Hindi. In fact, quite a number of bills have hurdled the committee. And for one reason or another, nakapending pa. Para nakapending pa sa plenary, or in the final stages in the committee work. And I would expect that at some point we will be able to gather them together and come out with a considerable number of bills, of those. Kabilang sa mga ipinagtibay na batas ang 2011 General Appropriations Act, ang Mandatory Infants and Children Health Immunization Act at ang GOCC Governance Act na nagpapataw ng parusa sa mga gagawa ng katiwalian sa mga ahensya ng gobyerno. Ipinasa rin ang mga batas na nagbibigay ng benepisyo sa mga nagtatrabaho sa gabi, pagbibigay ng palugit at diskwento sa mga bayarin sa kuryente ng mga mahihirap, pagbibigay ng retirement benefits sa mga kawani ng gobyerno sa takdang oras, at ang pagtatakda ng petsa para sa ARM elections. Yan na nga ang medyo nakakabahala. Si Bayan Muna Party List Representative Teddy Casino, dismayado sa mga batas na ipinasa ng Kamara. Yung mga batas na naipasa namin, basically, sumusuporta lang sa mga kasalukuyang mga patakaran na. Wala tayong in terms of social legislation, yung mga batas na magbibigay ng mas malaking kapangyarihan at benepisyo sa mas maraming mahihirap, hindi pa natin nakikita. Ang mga kontrobersyal na panukala tulad ng Reproductive Health Bill, Sin Tax at Freedom of Information Bill hanggang ngayon hindi pa rin napapagtibay. We were able to bring it out of committee fairly early. It is now in the stage of second reading, a lot of debates and so forth. And in fact, we are planning to come out with a set of rules, to govern the proceedings. Yun pong FOI, medyo matabang si Pangulong Aquino at baka daw dito maipit sa House. I don't know why. Is it already progressing in the Senate? There are about 5 or 6 versions here. Alright. Okay, there. And I have also gotten it from the President that he would like also to put in his inputs here, no? Well, nakakalungkot kasi matatapos na tayo sa Kongreso. Matagal na nating fina-file yan. Bago pa tayo. Ngayon, third term na tayo, hindi pa rin gumagalaw. Last Congress, sayang na sayang kami dahil mutik na siyang maging batas. Pero dahil sa kawalan ng quorum, hindi na ipasa dito sa Kamara. Nagbubulag-bulagan din daw ang Kongreso sa ilang batas na kailangang amyendahan, lalo na sa mga nakakaapekto sa malalaking negosyo. Tulad ng Sin Tax Law, hanggang ngayon hindi pa natutuloy ang planong pagtataas ng buwis para sa konsumo ng alak at sigarilyo. Ewan ko lang kung tumitimo sa kanilang konsyensya, yung pag-iisip sa bayan. Isipin mo talaga yung sin taxes, talagang grabe talaga yon.
ang nawawala taon-taon, no? 40 billion, pero hindi nila ma-legislate. Kung maaamyendahan ng syntax law, makakapagpatayo ng mahigit 27,000 silid-aralan kada taon. The fact of the matter is the president, rightly or wrongly, no, has promised not to raise taxes. That's right. Okay, and the first time the sin taxes were even talked about, it was in the context that let's not put up new taxes. That's right. And we want it to be a little bit more equitable. That's right. Ano? And that's what we are trying to do. Pero palagay ko, isang purpose ng Kongreso, makita talaga, ma-evaluate ano ba yung epekto ng mga nagawa nating mga batas. And make the executive accountable kasi sila yung implementer, di ba? Kung titingnan ang net satisfaction ratings ng Kamara mula noong 1988, naitala ang pinakamababa noong May 2005 sa ilalim ng Administrasyong Arroyo sa kasagsagan ng usapin sa weteng, Hello Garci Scandal at impeachment ni Pangulong Arroyo. Sa pagpasok ng termino ni Pangulong Noynoy Aquino, naging maganda ang pagtanggap ng publiko sa imahe ng Kamara. Hunyo nitong taon, nakakuha ang 15th Congress ng positive 31 na rating. The attendance and the performance of members of the House have significantly improved. No, scale of 1 to 10, siguro mga 8 tayo ngayon. So we have to work harder to attain the rating of 10. Sa tingin ko magandang performance because purely by the numbers that attend, kung makikita niyo yung records ng Congress, makikita niyo napakaganda ng attendance nitong first regular session. No? And even doon sa mga surveys yata, base sa aking pagkaalam, napakataas ng trust rating ng Congress sa ngayon. Pero hindi pa ganap na nakakabawi ang imahe ng Kongreso sa publiko. Siguro mas maganda kung amyendahan nila yung mga ibang batas na dapat amyendahan na. Kasi para sumulong din ang ating ekonomiya. Sagot ko dyan, siguro lang. Siguro kasi, tawag dito, madalas naririnig ko, puro sila debate, puro pasa ng mga bagong batas, pero mostly puro na sila away. Ako, bilang isang estudyante, parang hindi ko nararamdaman na may nagagawa sila sa bansa. Pero dahil dun sa mga batas na naipapasa na sila daw yung gumagawa, kaya nagkakaroon sila ng silbi para sa ating lahat. Ayun. So far, sa aking palagay, kung ako ang magre-grade sa kanila, bibigyan ko sila ng grado ng 75. Hindi pa nila na ipapasa ang karamihan sa mga batas na dapat ipatupad upang mapagpatuloy ang reformang kinakailangan ng ating bansa. 1.5 taon na lang ang natitira para sa kasalukuyang Kamara. Sa dulo ng 2012, iinit na ang kampanya para sa May 2013 elections. Muli ay mangangako ang mga politiko ng pagbabago, reforma at serbisyo. Ito na ang pagkakataon ng mga botante na timbangin kung nagkulang ang mga politiko sa serbisyo publiko. Panibagong pagkakataon na sana'y hindi masasayang sa pagpili ng maling kandidato. Tuwing eleksyon, pare-parehong apelyido ang nahahalal sa pwesto. Iilan lang ang tunay na bago. Ang pangako nila, tulad ng ibang politiko, pagbabago at pag-unlad. Panahon na siguro sa susunod na eleksyon na masingil sila kung natupad ang mga pangakong binitawan. Ito kasi ang tunay na kapangyarihan natin bilang mga mamamayan. Ang ID mo bilang Pilipino, nagbibigay sa iyo ng pribilehyo at responsibilidad na maging bahagi ng direksyon ng ating bayan. Magtanong, magsaliksik, linangin ang kaisipan. Kapag may katiwalian at pag-abuso, dapat tayong makaalam at makialam. Ako po si Malu Mangahas at ito ang Investigative Documentaries. Karapatan mong malaman ang katotohanan.